Magandang araw mga kaibigan. Ngayon ay may kwento ako para sa inyo tungkol sa isang babaeng nagngangalang Ana, at kung paano niya natutunan na minsan, ang mga pangako ay sadyang napapako. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, naglalakad si Ana, hawak ang payong kahit walang ulan. Bawat hakbang ay may dalang bigat ng mga alaalang hindi na mababalik. Sabi mo ako lamang, paulit-ulit niyang bulong sa hangin, mga salitang dating puno ng pag-asa, ngunit ngayon ay tunog kawalan. Noon, sa isang simpleng cave, magkahawak kamay sila ni Marco. Ang kanilang mga tawa ay pumupuno sa lugar, habang ang ulan sa labas ay parabang nagbibigay tunog sa kanilang masayang mundo. Ngunit ngayon, kahit magkatabi sila, ang distansya ay hindi na maabot ng mga kamay. Napapansin niya ang mga lihim na ngiti ni Marco sa kanyang telepono, mga ngiting dating para sa kanya lamang. Hindi kita iiwan, ikaw lang ang mahal ko. Mga salitang minsan ay nagbigay lakas sa kanya, ngunit ngayon ay parang mga karayom sa kanyang puso. Naniwala siya, buong buo at walang alinlangan. Ngunit ang bawat alaala ay naging mabigat na pasanin. Hinahanap pa rin ni Ana ang dating sila, ang mga matang puno ng pagmamahal, ang mga ngiting walang halong pagkukunwari. Kahit di mo na mahal, ang puso ko'y para sa'yo pa rin, isang katotohanang masakit tanggapin. Sa tabi ng ilog, hawak ang kahon ng mga alaala, unti-unti niyang pinakawalan ang mga litratong dating nagbibigay saya. Bawat patak ng luha ay sumabay sa agos ng tubig, dala-dala ang mga pangakong hindi natupad. Ngunit sa huli, natuto si Ana. Hindi man siya ang pinili niya ang sarili. Naniwala ako. At iyon ang huling beses. Hindi ito ang katapusan ng kanyang kwento, kundi simula ng bagong kabanata. Mga kaibigan, minsan sa buhay, kailangan nating matutong bumitaw, hindi para makalimot, kundi para matutong magpatuloy. Kung nakararamdam kayo ng ganitong kalungkutan, tandaan na hindi kayo nag-isa. Salamat sa pakikinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, at i-click ang notification bell para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Hanggang sa muli!